Gagamit ako ng banyo, sabi ni Aaron. Naghintay naman ako ng 1 minuto, bago ako dahan-daang nagmulat ng mga mata. Bumangon ako at dinaluhan siya. Tinulungan ko siyang makababa ng kanyang kama, at inalalayan ko siyang maglakad hanggang sa banyo. Hinintay ko na lang siya sa labas, dahil mukhang maging siya ay hindi din naging komportable sa presensya ko. Okay na, tanong ko mula sa labas, nang tingin ko ay tapos na siya. Yeah, sagot naman niya, kaya binuksan ko na ang pintuan. Inakbayan niya ako at ang kamay ko naman ay napahawak sa kanyang likod, upang alalayan siya. At ang isang kamay ko naman ay hawak ang kanyang swero. Nang makahiga siya, bumalik na din ako sa sofa. Nahiga ako at nang mapatingin ako sa gawin niya, nagkasalubong ang aming mga mata. Tinatitigan na naman niya ako. Paano tayo naging mag-asawa? Tanong niya. Marahil litong-lito na siya, kaya ito na ang paulit-ulit niyang tinatanong mula pa nang magising siya. Tingin ko mas makabubuting sa akin na niya marinig ang totoo, kaysa kay Maureen pa. Baka mamaya kung ano-ano pa ang sabihin sa kanya ng babaeng iyon. Nang magkasintahan pa lang sila, pansin ko ang pagiging moldita ng babae. Mainit ang dugo nito sa akin. Madalas ko noon naririnig na tinatanong niya, kung bakit daw ako doon nakatira. Wala daw ba akong ibang kamag-anak? Sinasabi niya na hindi siya komportable sa akin. And that she didn't trust me. Well, the feeling is mutual. I don't trust her either. Mukha siyang moldita na nagpapanggap na isang anghel. Kaso mahal siya ni Aaron, kaya hindi niya makita iyon. Bulag siya sa pagmamahal niya kay Maureen. Umuwi ka noon na lasing na lasing. Kaysa hayaan kita na matulog sa malamig na sahig, inakyat kita sa silid mo, kwento ko sa kanya. Sinamantala mo ba ang kalasinggan ko? Mapanghusgang tanong niya. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam kung ako ba ang nanamantala, basta ang alam ko, ikaw ang unang humalik. Nag-iwas ako ng tingin. Kailangan ko bang sabihin ang buong detalye sa nangyari ng gabing iyon? Paggising natin kinaumagahan, pinakasal agad tayo ng mga magulang mo. Marahas siyang bumantong hininga. Hinihintay ko ang masasakit na salita sasabihin niya, pero hindi siya nagsalita. Pumikit siya. Akala ko tulog na siya, dahil ilang minuto siya sa ganoong ayos, pero muli siyang nagdilat ng mga mata. Mahal ko si Maureen. I know it's unfair for you, pero iyon kasi ang nararamdaman ko. Tila hirap niyang paliwanag pero naiintindihan ko naman siya. I know. Malungkot akong ngumiti. At huwag kang mag-alala, dahil pagkatapos ng 1 buwan, kapag tuluyan nang naka-recover ang katawan mo, aalis na ako. Para malaya niyo nang mahalin ang isa't isa. Tahimik si Aaron paggising niya kinaumagahan. Kahit nang pinakain ko siya ay hindi siya nagsasalita. Kahit kinakausap siya ng kanyang mga magulang, bilang lang at napakaiksi lang ng mga salitang binibitawan niya. Para bang ang lalim ng kanyang iniisip. Para bang may dinadala siyang problema. Aalis na po ako mami. Palem ko sa aking biyenan. Pagkatapos makainom ng gamot ni Aaron. Aaron, alis na ako. May gusto ka bang kainin mamayang hapon? Ipagluluto kita, sabi ko. Gusto ko yung kare-kare na luto ni Maureen, sabi niya na kinatahimik naming lahat. Aaron, marahang saway ng kanyang daddy. Malungkot naman akong ngumiti. Dahil nagsimula na namang manubig ang aking mga mata, tumalikod na ako at hindi na muling nagsalita. Diretso akong naglakad, hanggang sa makarating ako sa sasakyan na naghihintay sa akin. Umiyak ako at wala akong pakialam, kahit ano pa ang isipin ng driver na maghahatid sa akin pauwi. Ang sakit lang kasi, kung noon, malamig lang siya sa akin, at pinaparamdam niya na wala akong puwang sa kanya. Ngayon naman, pinapamuka na talaga niya sa akin na mas matimbang pa din si Maureen, kahit ako na ang asawa niya. Nagluto ako ng aking almusal, at habang nagkakape, dumating naman ang aking biyenan na babae. Hiya, I'm sorry. Niyakap ko siya ng mahigpit at lahat ng sakit na nararamdaman ko, ay dinaan ko na lang sa pag-iyak. Lahat ng hinanakit ko ay sinabi ko sa aking biyenan. Tingin ko, hindi na talaga matutupad ang pangarap ko na mamahalin din ako ng asawa ko. Sabi ko habang nagpupunas ng luha ko, na hindi na maubos-ubos. Huwag ka munang sumuko. Huwag kang panghinaan ng loob anak. Walang ibang babae na deserve ang anak ko kundi ikaw lang. Alam ko namang sinasabi lang niya ito, upang pagaanan ang aking loob. Ina lang siya ni Aaron.
At wala siyang kontrol sa nararamdaman nito. Hindi niya din pwedeng diktahan ang kanyang anak, na ako ang dapat mahalin niya. Sasagutin lang siya ni Aaron na sinira namin ang buhay niya. Nasapat na ang 1 taon na pagdurusa niya sa piling ko. Magiging asawa pa din po ako ni Aaron, pero sa loob lamang ng 1 buwan. Kapag naka-recover na po siya, iiwan ko na po siya. Ako na po ang kusang aalis. Humagulgol ang aking biyenan. Madami siyang sinabi, upang palakasin ang loob ko, at huwag sukuhan ng kanyang anak, pero ngayon, buo na talaga ang aking pasya. Matapos kong marinig ang pag-uusap ni Maureen at Aaron kagabi, napagtanto ko na malabo nang matupad ang pangarap kong mamahalin ako ni Aaron. Napapalitan ko si Maureen sa kanyang puso. Hindi na iyon mangyayari. Kaya puputulan ko na ang pag-asang iyon, na pinanghahawakan ko mula nang may kasal kami. Bumalik din agad si Mommy sa ospital. Ako naman ay naligo na muna, bago ako nahiga sa kama. Nag-text ako sa aking boss, upang sabihin na mag-e-extend pa ako ng bakasyon. Pero hindi ko sinabi, na baka hindi na ako makakabalik, dahil aalis na din ako pagkatapos ng 1 buwan. O kung mas mabilis ang recovery ni Aaron, mas maaga ang pag-alis ko. Nilapag ko ang aking cellphone, at pinilit na makatulog kahit ilang oras lang. Pero kung kailan hinihila na ako ng antok, saka naman may tumawag. Kumusta ang asawa mong mahal pa din ang ex niya? Napairap ako sa mapang-inis na tanong ng kaibigan ko. Ayun, nagka-amnesia pero mahal pa din niya ang ex niya, sagot ko naman sa hirit niya. Bumunghalat sa tawa si Chel kaya muli akong umirap. Ang saklap talaga ng buhay mo girl. I know, huwag mo nang sabihin, pairap kong sagot. Napatawag ka, istorbo ka eh. Patulog na sana ako. Wala naman. Gusto ko lang sanang ibalita sa'yo na may nabiling isla ang fiancé ko. Wow! Yayamanan ka talaga. Tumawa ulit siya. Hindi naman. Naisipan ko lang sabihin sa'yo, baka kasi kailangan mo ng mapuntahan at trabaho. Alam ko naman na hindi magtatagal ang pagsasama nyo. Salamat Chel. Okay, hihintayin ko ang tawag mo ha. And please, hanggat may natitira ka pang pagmamahal para sa sarili mo, umalis ka na sa piling ng asawa mo. Ginupitan ko ng kuko sa kamay at paa si Aaron. Natutuwa ako na kahit hindi siya komportable sa akin, hinayaan lang niya ako. Tahimik lang siya, at panakanak ang napapatingin sa akin. Ayan, okay na. Nakangiti ko siyang binalingan. Pangatlong araw niya ngayon dito sa ospital. At bukas, baka makalabas na siya ng ospital. Walang kurap siyang nakatingin sa akin, kaya napaiwas ako ng tingin. Nakaramdam ako ng pagkailang. Ganito pala ang pakiramdam ng nabibigyan ng atensyon, mula sa lalaking mahal mo. Nagugutom ka na ba? Tanong ko sa kanya, habang nakatingin sa kanyang kamay. Umiling lang siya, at hindi pa din inaalis sa akin ang kanyang pananginom. Gusto mo bang ipagbalat kita ng prutas? Nakangiting tanong ko. Marahan siyang tumango. Akala mo tuloy pipi siya. Pinagbalat ko siya ng apple at orange. Pinatong ko sa bed table ang mangkok na pinaglagyan ko ng prutas. At bumalik naman ako sa sofa, upang ayusin ang ilang mga kalat, pero tinawag niya ako. Hindi mo ba ako susubuan? Tanong niya na kinakunot ng noo ko. Ha, bakit ko naman siya susubuan? Magaling naman na ang kamay mo sagot ko naman habang nakanguso. Masakit pa kaya? Hindi ko alam kung nagsasabi ba siya ng totoo. Pero kahit na ganoon, nilapitan ko pa din siya. Sa totoo lang, kamantik na akong maglayas kagabi. Nagpunta na naman kasi si Maureen habang tulog ako. Pakiramdam ko tuloy pinagtataksilan ako ng aking asawa. Pero kahit na ako naman ang totoong asawa, hindi ko naman sila kayang pigilan, dahil baka ipamukha lang nila sa akin kung ano lang ako sa buhay ni Aaron. Kaya ngayon, hindi ko maunawaan ang kadrimahan niya, at kailangan ko pa siyang subuan. Siguro, nakokonsensya siya sa ginagawa niyang pagtataksil, kaya kunwari sweet-sweetan siya sa akin. Akala yata niya wala akong alam. Tumabi ako sa kanya upang pakainin. Sinubuan ko siya ng sliced na apple. Tell me, anong klase akong asawa? Tanong niya sa akin na hindi ko inaasahan. Dati ni ayaw niyang makipag-usap sa akin, pero ngayon siya pa mismo ang kumakausap sa akin patungkol doon. Nag-isip ako ng ilang sandali, dahil wala naman akong mabuting alaala tungkol sa 1 taon na pagsasama namin.
Kaya hindi ko alam kung tama bang sagutin ko pa ang tanong niya. Masungit, cold, distant, frank ang sagot ko. Hindi siya nakapagsalita agad. In love with someone else. Napaawang ang kanyang labi, at ilang sandali pang nag-isip. Anong klase kang asawa? Tanong niya pagkaraan ng ilang sandali. I don't know. Ikaw lang ang makakasagot niyan, sabi ko naman. Dahil hindi ko din alam kung paano ko i-describe ang sarili ko bilang asawa niya. Paano mo natiis na makisama sa akin, kung masungit ako sa'yo, cold at distant? I don't know, Aaron. Basta lumipas na lang ang mga araw, at hindi ko namalayan na 1 taon na pala ang nakalipas. Bakit mo pala natanong? Muli ko siyang sinubuan. Na-curious lang ako, buti hindi mo ako iniwan. Tumawa ako, masokista siguro ako. Sa halip na umalis at iwanan ka sa kabila ng pakikitungo mo sa akin, pinagsiksikan ko pang lalo ang sarili ko sa'yo. Ngumiti ako pero hindi iyon matamis na ngiti. May lungkot sa aking mga mata, na kahit na may amnesia siya, batid kong kita niya ang pait at kalungkutan doon. Nakalimot lang naman siya, pero hindi siya bulag. Alam mo, sa totoo lang, nasasaktan ako na kahit nagka-amnesia ka, ako lang na asawa mo ang nakalimutan mo. Tumigil muna ako sa pagsasalita, upang pakalmayan ang aking sarili. Nanginginig na kasi ako, at ilang sandali pa'y baka hindi ko na naman mapigilan ang pagbulusok ng aking mga luha. Huminga ako ng malalim at pinilit na ngumiti. Magpahinga ka na, kailangan mong magpalakas. Kinuha ko ang mangkok saka ito dinala sa sink. Alam kong nakatitig pa din siya sa akin, kaya magbisi-bisihan na lang muna ako. Ayaw kong makita ang awas sa kanyang mukha. Ayaw kong kawan lang niya ako. Kinagabihan, dumalaw ulit si Maureen. Gising ako at hindi na ako nagpanggap ulit na tulog. Lalabas na lang muna ako, sabi ko. Mas maigi nang lumabas ako, upang hindi ko marinig ang kanilang usapan. Nagpahangin muna ako sa labas. Naupo ako sa bench, habang binibilang ang mga bituin sa langit, bilang pagpatay ng oras. Hating gabi na nang bumalik ako sa silid. Naroon pa din si Maureen. Katabi niya sa kama si Aaron, at kahit nang nagbukas ang pinto, hindi man lang talaga siya nagtangkang lumayo sa pagkakalingkis sa aking asawa. Ang lakas ng loob niya. Para bang ako na lang ang nahiya. Hindi ko sila tinignan. Dumiretso ako sa banyo, at nang lumabas ako dumiretso na ako sa sofa at nahiga. Ipinikit ko ang aking mga mata at pinilit na matulog, kahit pa halos magiba ang aking dibdib sa labis na pagpipigil sa nagpupuyos kong damdamin. Ang sakit-sakit dahil talagang harap-harapan na nila akong pinagtataksilan. Hanggang sa narinig ko ang pagbukas ng pintuan. Akala ko doktor o nurse lang ang dumating, pero narinig ko ang galit na boses ni na mommy at daddy. What are you doing here? Sigaw ng biyenan kong babae. Mga walang hiya kayo, ni hindi nyo man lang nirespeto si Jenny. Ang kapal ng mukha nyo. Ang bababoy nyo. Sa mga sinabing iyon ni mommy, tuluyan nang bumuhos ang luha sa aking mga mata. Hindi ko na din napigilan ang paghikbit. Tinalukbong ko na lang ang kumot, at nagpatuloy sa pag-iyak. Get out! Umalis ka dito! Nanginginig na sigaw ni mommy. Maghihiwalay na din naman po sila, sabi ni Maureen. Sinong may sabi na maghihiwalay sila? Hinding-hindi yan mangyayari. Usapan namin ni Aaron, hihiwalayan niya si Jenny, kapag naka1 taon na sila. Ako po ang mahal ng anak niyo, at hindi ang ulilang iyan. Narinig ko ang malakas na sampal na ginawad ni mommy kay Maureen. Mommy! Awat ni Aaron sa kanyang ina. Mabilis akong bumangon, at pumagitna na din sa kanila. Niyakap ko ang aking biyenan. Tama na po, mommy. Pinakalma ko siya dahil baka kung mapaano siya. Galit na galit siya. Pulang-pula ang kanyang mukha. Mabuti na lang talaga at naka-private room kami. Umalis ka na. Sigaw ulit niya. Umalis naman si Maureen. Dinig ko pa na tinawag siya ni Aaron, pero tuloy-tuloy na itong lumabas ng silid. Inalalayan ko na maupo si mommy sa sofa. Binigyan ko siya ng 1 basong tubig. Ang aking biyenan na lalaki ay nasa pintuan. Nakapamewang at pinapakalma din ang kanyang sarili. Ano pong ginagawa niyo dito? Tanong ko kay mommy. May nakapagsabi sa amin tungkol sa pagpunta-punta ni Maureen dito. At hindi ka man lang pumalag. Sana nagsabi ka din sa akin, umiiyak niyang sambit. Mas lalo pa akong naiyak, dahil sa pinapakitang malasakit at pagmamahal sa akin ng aking in-laws.
Niyakap ko na lang siya. At ikaw, Aaron? I don't even know you anymore, baling naman niya sa kanyang anak. Kung hindi niyo sana ako pinilit na ipakasal sa kanya, hindi. Shut up! Hindi mo alam ang pinagsasabi mo, Aaron. Hindi mo alam. Nanginginig ang katawan ni Mommy. Umuwi ka na lang po siguro muna, Mommy. Magpahinga ka, baka mapaano ka. Kumalma ka na po. How can you be so calm, Iha? Niyakap niya akong muli. Kay Dylan ka na lang sana namin noon pinakasal, sabi pa niya. Si Dylan ay pamangkin nila. Anak ng panganay na kapatid ng aking father-in-law. Mabait iyon at masiyahin, hindi gaya ni Aaron na akala mo laging galit. Pero si Aaron ang mahal ko. Pero kung hindi nangyari yung nangyari ng gabing iyon, baka nga nireto ako ni na Mommy kay Dylan. Sa kabila ng nangyari kagabi, ay inasikaso ko pa din si Aaron. Pinakain ko siya at tinulungang magbihis. May go signal na ang doktor, na pwede na siyang umuwi, kaya hinihintay na lang namin na masettle ang bills niya. Nakaupo ako sa sofa, habang si Aaron naman ay nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang kapatid ay nasa hambo ng pinto, at tila ba nakikipagparamdaman sa amin. Pansin ko ang paninitig ni Aaron sa akin, pero ni minsan hindi ko siya sinulyapan. Let's go, sabi ni Mommy. Hawak na niya ang resibo at ilang reseta ng take-home medicine ni Aaron. Sa kanyang likod ay may nakasunod na nurse, na may tulak-tulak na wheelchair. Sa bahay na lang kayo umuwi, habang nagpapahinga kayo, sabi ni Mommy. Hindi ako sumagot at hinintay ko si Aaron na magreklamo, pero tanging buntong hininga lang ang sagot niya. Inalalayan siyang sumakay sa wheelchair ng kanyang kapatid. Nauna na siyang lumabas ng pinto, habang tulak ng kanyang kapatid ang wheelchair. Pilit akong nginitian ni Mommy. Inakbayan niya ako at Ginia palabas. Hindi pa din ako nagsalita, dahil sobrang dami kong iniisip. Sina Mommy at Daddy naman, ay pansin ko ang madalas nilang pagsulyap sa isa't isa. Sa guest room na lang kayong mag-asawa. Kailangang magpaaraw ni Aaron sa umaga, kaya mahihirapan siya kung sa silid niya sa taas kayo matutulog na mag-asawa, sabi ng kanyang Mommy, pagdating namin sa kanilang bahay. Walang nagsalita sa amin ni Aaron. Ang lalim ng iniisip niya, at mula kanina ay wala siyang sinabi na ni isang salita. Mas mabuti na siguro iyon, kaysa ikakasakit lang naman ng mga taong nasa paligid niya ang sasabihin niya. Sumunod ako sa kanya sa guest room. Tinulungan siya ng nurse na lalaki na mahiga sa kama. Kinuhaan siya ng kanyang mga magulang ng personal nurse, upang hindi ako mahirapan sa pag-aasikaso sa kanya. Sa ngayon, hindi ko alam kung hihintayin ko pa ba na gumaling siya, na gaya ng orihinal na plano ko. O aalis na lang ako. Tutal may pwede naman na akong puntahan. Thanks Techel. Kahit kailan hindi siya nakalimot na kumustahin ako. Naupo ako sa sofa, ipinikit ko ang aking mga mata, upang makapag-isip ng maayos, dahil gulong-gulo na talaga ang aking isipan. Bamantong hininga ako at nang magmulat ng mga mata, nakita ko na nakatuon na ang mga mata sa akin ni Aaron. Sinalubong ko naman ang mariin niyang titig. Hayaan mo akong maging asawa sa iyo sa loob ng 1 buwan, Aaron, sabi ko, habang seryosong nakatingin sa kanya. Umawang ang kanyang labi, pero hindi agad nakapagsalita. Kinunot niya ang kanyang noo. What do you mean? Ngumiti lang ako. Hayaan mo akong maging asawa mo. At kung hindi mo talaga ako magawang mahalin sa loob ng 1 buwan, aalis ako at hindi na ako kailanman magpapakita pa sa'yo, nakangiti kong saad, kahit na parang binabarena ang aking puso. Kumunat palalo ang kanyang noo. Bahagya ding gumalaw ang kanyang panga. Maging ako ay nalitaw tuloy sa kanyang reaksyon. Ngumiti ako. Magiging malaya ka na after 1 month. Pwede mo nang pakasalan ng babaeng mahal mo. Tumayo ako. Mag-dial ka na lang sa telepono kung may kailangan ka, bilin ko sa kanya dahil para akong sinasakal. Lumabas muna ako saglit sa guest room upang makahinga. Nagpunta ako sa hardin para makapagpahangin. Namumukadkad na ang mga tanim na bulaklak ni Mommy, kaya nalibang akong pagmasdan ang mga ito. Kinalat ko ang paningin ko sa buong paligid, hanggang sa labas ng mansyon. Mamimiss ko ang bahay na ito. Ang pamilyang nagsilbing pangalawang pamilya ko. Ang naging tahanan ko ng ilang taon. Anong gusto mong kainin? Tanong ko kay Aaron nang magising siya ng hapon. Naglapag ako ng 1 basong tubig, sa maliit na lame seat sa gilid ng kama,
katabi ng tubig dahil iinom na siya ng gamot. Pero kailangan munang may laman ang tiyan niya, bago siya uminom ng gamot. Paano kung after 1 month, hindi niya tinapos ang kanyang sinasabi? Nagkatinginan kami. I'll leave, sagot ko. Sakaling hindi mo pa din ako magawang mahalin, aalis ako. Sapat na sa akin na hayaan mo akong maging asawa mo sa loob ng 1 buwan. Hayaan mo akong gampanan ko ang pagiging asawa ko sa iyo. At ganoon ka din sa akin. Be a husband to me. Kahit sa mixing panahon lang, habang sinasabi ko ito, parang pinipilipit ang aking puso. Okay, maiksi niyang sagot. Salamat. Ngumiti ako. Winaksi ko ang mga negatibong bagay na bumabagabag sa aking isipan. Gusto kong mapuno ng masasayang alaala ang huli naming pagsasama. Hindi maganda kung magdedrama na naman ako. Ayaw kong kawan niya ako. Ayaw kong mairita siya sa pag-iyak-iyak ko. Nakakapagod na ding magdrama. Nakakapagod ng umiyak. Gusto mo ba ng sopas? Nagluto ang cook. Okay. Mamayang gabi gusto ko ng chop suey. Napangiti ako. Chop suey ang una kong niluto noon, nang mapadpad ako sa pamamahay nila. Sabi ni na mommy at daddy masarap daw akong magluto ng chop suey. Kunin ko na lang muna ang pagkain mo sa kusina. Lutos mo na lang sa mga maid, pigil niya sa akin. Samahan mo akong manood ng basketball game. Hindi naman ako mahilig sa basketball, pero dahil siya naman ang kasama kong manunood, tiyak na ma-enjoy ko. Habang nanunood, sinusubuan ko siya. Akala mo bata dahil gusto pa talaga niyang subuan ko siya. Hindi naman ako nagrereklamo. Natutuwa pa nga ako na hinahayaan niyang subuan ko siya ng pagkain. Pakiramdam ko tuloy tunay na kaming mag-asawa. Bakit hindi ka kumakain? Tanong niya. Isang mangkok lang ang hiningi ko sa maid, dahil siya lang naman ang kakain. Mamaya na, kakain ako sa kusina, sagot ko at muling inumang ang kutsara sa kanyang bibig. Kinuha niya ang kutsara na hawak ko. Nilagyan niya ito ng soup, at ako naman ang sinubuan niya. Hindi ko inasahan ang kanyang gesture, kaya hindi ako agad nakagalaw. Say Anya. Kinagat ko ang ibaba kong labi, bago ko binuka ang aking bibig. Ngumiti siya. Muli niya akong sinubuan. Ano ba iyan? Reklamo niya. Sinubuan ka na nga ang kalat mo pa ding kumain. Pinunasan niya ang gilid ng aking labi. Nang mapansin ang pamumula ng aking mukha, napangisi siya. Sinubuan niya ako, hanggang sa maubos ang tira niyang sopas sa mangkok. Binigay ko na din sa kanya ang kanyang gamot, upang mainom niya. At nang matapos ang kanyang pinapanood, nagsabi siya na iidlap muna siya. Iniwan ko na din muna siya, para mailabas ko ang aming pinagkainan. Nakangiti akong nagtungo sa kusina. Hindi talaga ako makapaniwala sa kanyang ginawa kanina. Nakakapanibago din ang pakikitungo niya sa akin. Nang nilapag ko sa sink ang tray, nakapa ko ang aking dibdib, na kanina pa malakas ang kalabog. Huminga ako ng malalim. Napasubo ata ako sa aking hiniling sa kanya. Baka mas lalo lang akong mahirapang umalis, kapag kailangan ko nang umalis.